Nako po, nakakahiya ang sinapit ni Senador Bato sa kapwa niya senador. Mantakin niyo ho, ang daladala niyang papel na pinapakalat o pampilit na papirmahin ang kapwa senador. Ay ginanya noon ang kanyang kapwa senador, tinapon sa basurahan. Nakakahiya ka ba to? Basura! So, pwede nang ano yun, yung resolution na yun, pwede nang iiwan sa basurahan ng Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nakakahiya ho ang sinapit nitong si Senador Bato. Pagkat mga kaibigan, kung maaalala niya ho, mayroon siyang resolusyon, sulat na ang nilalaman ay i-dismiss ang impeachment trial laban ho kay Sara Duterte. Pinamumudmud ho at binibigay, pinapakalat sa kanyang kapwa senador para pilit na papirmahin. But ito ang nangyari, mga kaibigan. Mayroong isang senador na isiniwalat na siya ay pinapapirma, subalit ang ginawa niya, mga mahal kong taga-subaybay, halimbawa ito isang papel na daladala ni Bato de la Rosa. Ginanyan ho at tinapon sa basurahan. Nakakahiya ka, Senador Bato. Kilalanin, alamin, tuklasin ang buong story po nito. Ibabahagi ko po sa inyo. Isang like sa video na ito kung nagustuhan nyo po. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ito, mga kaibigan, nakakahiya. Sa bagay, gawain mo ito ni Bato. Walang kasustasyon, walang ingredients, walang sustansya. Ang pambubudol ni Bato, kaya yung papel ho ay ginanito at tinapon sa basurahan. Mga kaibigan, ito, tunghayan po natin para mayroon po tayong batayan. Huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan. Nako! Umiiyak ko sa Bato dahil napahiya. Panoorin po natin, mga kaibigan, pakinggan at unawain. Ma-achieve mo before mag-20th Congress? By the way, siya ang chairman ng rules. Siguro, naghihimutok siya dahil hindi ni-repair sa kanya. Siya nga ang chairman. Siya majority leader eh. Kaya ang majority leader is the chairman of the committee of rules. Ayan, mga kaibigan, naririnig nyo po yung boses na yon? Kilala nyo po ba siya? Mga mahal kong taga-subaybay, siya po si Senador Soto na binigyan ng papel para papirmahin ni Senador Bato. Subalit isiniwalat niya po, ito, ganito nga po ang nangyari, tinapon sa basurahan. Nakakahiya ka ba to? Ito, mga kaibigan, at ibabahagi ko po sa inyo. Parang contradictory. Nahabyawan ko lang yung pagbasa ro sa laman ng resolution, pero parang contradictory. Conflicting yung mga whereases eh. Basahin nyo. Conflicting yung mga whereases eh. Ano sabi? Conflicting dito pa lang dito pa lang sa sinasabi ni Senador Soto ay hindi magandang pakinggan at hindi magandang basahin. Papayaw pa lang nabasa niya yun. Ito po, pakinggan pa natin. Conflicting yung mga whereases eh. Basahin nyo. Conflicting yung mga whereases eh. So, pwede nang ano yun, yung resolution na yun, pwede nang iiwan sa basurahan ng kasaysayan. Ay, maliwanag po, mga kaibigan. Naginanyan ito ni Senador Soto ang papel at iniwan sa basurahan. Mga kaibigan, yan ang nangyari dito sa pinapakalat ni Senador Bato na isang resolusyon para pigilan, para i-dismiss ang impeach trial sa Senado nitong kanyang amo na si Sara Duterte. Subalit ang nangyari sa papel naging ganito, tinapon sa basurahan nitong
si Senador Soto na isiniwalat naman niya, mga kaibigan. Ulitin po natin ang diretso. Ito ho, pakinggan po natin. Nahabyawan ko lang yung pagbasa ro sa laman ng resolution, ano? Pero parang contradictory, conflicting yung mga whereases eh. Basahin nyo, conflicting yung mga whereases eh. So, pwede nang ano yun, yung resolution na yun, pwede nang iiwan sa basurahan ng kasaysayan. Diyos ko po, Rudy, Santissima Malabirin, inilagay ni Senador Soto sa isang basura ng kasaysayan ang resolusyon po ni Bato na i-dismiss ang impeach trial sa Senado paglilitis. Ano po ang masasabi nyo, mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay? Diyan po sa comment section, karapatan nyo po magbigay ng anumang public opinion. Napakaganda po ng feedback nang hindi po nasasayang ang ating pag-iingay, at siyempre katulong kayo. Napaka-importanting mahalaga ng inyong public opinion, nang dahil po diyan sa inyong public opinion diyan sa comment section bawat upload dito sa aking vlog. Ini-spread po natin yan. Maganda po ang feedback. Dahil, mga kaibigan, maniwala po kayo sa hindi. Dahil sa pag-iingay po ng taong bayan, ay matutuloy po ang impeachment, mga mahal kung taga-subaybay. Ay kita nyo ho, mahirap kalaban ng ebidensya. Ay tamo itong si Soto. Ayan ho, ay noong nakaraang bago pa lang pagkatama ho ng senador, ay may napakinggan ko po ang sinasabi niyan na hindi pwede itawid ang impeachment sa susunod na ika nga po pag-upo ng mga bagong senador. Ba't ngayon ho, nag-iba ang hip ng hangin dahil tumingin po siya sa ebidensya. Sana ho, ang iba pang mga kakampi ng mga senador, huwag nating sabihin sabihin natin pinakamagandang term, itong mga senador ni Sara Duterte at senador ni Digong, kapag tumingin po ito sa ebidensya, sigurado po 100% magbago po ang stand nito. Maaaring nandun pa rin ang pagkakaibigan nila ni Sara Duterte nitong mga senador na ito. But pag tumingin po sila sa ebidensya, ay magbabago po ang isip nila dito para i-convict at ituloy ang impeach trial diyan ho sa Senado. Abangan po natin, mga kaibigan, dahil itong mga senador ni Sara Duterte ay hindi pa po nila isinisiwalad kung pipirma sila. Sa bagay, basura na naging ganito na binasura. Paano pa ito mapipirmahan ni Bongo? Paano pa mapipirmahan ni Robin Padilla? Paano pa mapipirmahan ni Bato? Paano pa mapipirmahan ni Marcos, yung kapatid ni President Marcos? Basta't abangan po natin ang ibang legal na action dito. Importante yung mahalaga, ayon po sa nakuha nating at nagbatay po tayo sa galawan, na ika nga po yung mga batikan na abogado, batikan na mga analyst, tuloy po ang impeachment kahit sino pang humarang. Ba't kung magbabase po tayo kay Bato de la Rosa at kakampi ni Sara Duterte kay Tolentino, huwag po tayo magbase dyan, dahil ang sasabihin po talaga niyan ay impeach, ay wag ang sasabihin talaga niyan ay dismiss ang impeachment trial. Dahil kaibigan po ang nananaig sa kanila, hindi po sila tumitingin sa ebidensya. Sanlay ko sa video na ito, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.